Apolinario Mabini, ang bayaning lumpo at utak ng himagsikan. Mga kasandigan, usapang kasaysayan tayo sa buwan ng Hulyo. Ang ating pag-uusapan ngayon, maaaring kilala natin sa mga lumang libro, sa ating mga paksa, pang-elementarya, hanggang sa kolehiyo, sa natatanging ambag, buhay at kwento na nagpayaman sa historya at kasarinlan ng bansa sa mga mananako. Sino ba ang makakalimot sa dakilang lumpo ng himagsikan? Si Apolinario Mabini. Nasa 10 pisong barya, araw-araw natin nahawakan sa ating pang-araw-araw na buhay. Si Apolinario Mabini ay isinilang noong ika-23 ng Hulyo 1864 sa Barangay Talaga, Tanawan, Batangas. Ang pamilya ni Mabini ay salat sa kahirapan. Ang kanyang ama na si Inocencio Mabini ay isang magsasaka at ang kanyang ina naman si Dionisio Maranan na isang tindera sa palengke. Pangalawa, si Apolinario sa magkakapatid. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya, ngunit nagsikap na makapag-aral upang maabot ng kanyang mga pangarap. Nag-aral siya sa Tanawan bago lumipat sa Colegio de San Juan de Letran noong 1881 sa edad na 17. Alam niyo ba na dumanas siya ng panunukso at pangungutya mula sa kanyang mga kaklase dahil sa kanyang luma at payak na pananamit? Sa kabila nun, ay nakamit niya ang paggalang at paghanga ng kanyang mga profesor dahil sa kanyang pambihirang talino at husay sa pag-aaral. At upang matustusan ang kanyang pag-aaral, nagturo siya ng Latin at nagtrabaho bilang isang clerk. Taong 1887, naipasa ni Apolinario Mabini ang pagsusulit na ibinigay ng pamahalaan, dahilan upang makamit niya ang degreeng bachelor sa sining at sertipiko bilang guro na may titulong Professor de Segunda Enseñanza. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pag-aaral ng law sa University of Santo Tomas. Dahil sa kakulangan sa pananalapi, inabot siya ng ilang taon bago natapos ang kurso. Taong 1894, matagumpay niyang naipasa ang pagsusulit para sa lisensyadong dalubhasa sa batas. Alam niyo ba na gusto ng ina ni Mabini na maging pare ito? Ngunit ang kagustuhan ni Apolinario na ipagtanggol ang mga naaapi ang nagbigay sa kanya ng kaliwanagan na kunin ang abogasya. Naging opisyal na kasapi ng Colegio de Abogados o Samahan ng mga Abogado sa Pilipinas si Mabini, at dahil sa kanyang kagustuhang ipagtanggol ang mga Pilipinong naapi laban sa Espanya. Taong 1896, nagkaroon si Mabini ng sakit na polio na naging dahilan ng kanyang pagkaparalisa. At dahil dito, hindi na siya makalakad habang buhay. Gayunpaman, hindi niya hinayaang maging hadlang ang kanyang kapansanan sa paglilingkod sa bayan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino at kakayahan sa pagsusulat upang makatulong sa pakikibaka para sa kalayaan. Nang sumiklab ang himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol, naging mahalagang tagapayo si Mabini ni Emilio Aguinaldo. Dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa batas at pamamahala, tumulong siya sa pagbuo ng mga patakaran at istruktura ng pamahalaang revolusyonaryo. Dahil sa kanyang napakalaking ambag, tinawag siyang utak ng himagsikan. Bagamat hindi nakakalaban sa larangan ng digmaan, dahil sa kanyang pagkaparalisa dulot ng polio, naging mahalaga ang papel ni Apolinario Mabini sa himagsikang Pilipino. Nagsilbi rin si Mabini bilang unang punong ministro at kalihim na ugnayang panlabas ng unang Republika ng Pilipinas. Pinangunahan niya ang pagbuo ng mga polisiya at dokumentong naglalayang mapanatili ang kasarinlan ng ating bansa. Patuloy niyang ipinaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga akda at payo sa pamahalaan. Nang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, tumanggi si Mabini na manumpa ng katapatan sa bagong mananakop. Dahil dito, siya ay pinatapon sa Guam noong 1901. Sa kabila ng pagkakalayo sa kanyang bayan, nanatili siyang matatag sa kanyang paninindigan at patuloy na ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas. Nakabalik si Mabini sa bansa noong 1903. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat at pagbibigay ng payo para sa ikabubuti ng ating bayan. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay nagkasakit siya ng kolera at pumanaw noong May 13, 1903 sa edad na 38. Pumanaw siya sa bahay ng kanyang kapatid sa Nagtahan. Ang bahay na yari sa kahoy at may bubong na nipa na ngayon ay kinikilalang pambansang dambana
ay ilang ulit na ring inilipat sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang bahay kung saan namatay si Mabini sa Polytechnic University of the Philippines. Samantala, makikita ang kanilang orihinal na tahanan sa Barangay Talaga, Tanawan, Batangas. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling simbolo si Apolinario Mabini ng katatagan, karunungan at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay ay patunay na hindi hadlang ang kapansanan o kahirapan upang makapaglingkod at makapag-iwan ng mahalagang ambag sa kasaysayan ng bansa. Ang kanyang mga prinsipyo at aral ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na mahalin at paglingkuran ang ating minamahal na bayan. Apolinario Mabini, ang bayaning lumpo at utak ng himagsikan.